Hello! Narito na naman po ang inyong kapatid na sa inyo'y nagmamahal at nagsasabing magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, magandang buhay po sa ating lahat. At ngayon po ay mayroon po tayong gagawing topic habang ako po ay kumakain. Ako po ay nakaisip ng isang topic at ang pamagat po ng ating topic sa oras na ito ay ang bakit gustong-gusto ng mga dayuhan ang ating bansa. Ayan po. At bago po tayo magpatuloy, ipanalangin po muna natin ang ating pagkain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga biyayang ito na aking kakainin. Daluyan ng iyong kapangyarihan upang maging karunungan ko, kagalingan at kalakasan. Pagpalain mo pa pong lalo ang naging daluyan mo ng pagkain ito. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay meron na naman tayong biyaya na kakainin. Ang nagluto po nito ng chicken curry ay ang aking anak, pero kasi kaninang umaga niya ito niluto dahil sila'y umalis na mag-ina. Nagkakaroon lang po tayo ng pagkakataon na makapag-vlog dito sa loob ng bahay kapag wala yung aking apo, kasi nga po kapag narito yung aking apo ay maingay. Ayan po, at hindi ako makapag-vlog ng maayos. Ayun po, ano? At yun nga po. Ngayon po yung akin pong chicken curry, dahil kumain na ako kanina umaga tsaka nung tanghali, ay yung may mga manok pa po doon, pero mas gusto ko po yung salsa niya at saka yung patatas, yung sahog. Yun na lang po ang aking iuulam. Ayun po. At narito rin yung aking dessert. Sa atin ay atis po ito. Dito ay sirimoya kung tawagin sa mga Spanish. Ito, ang katulad nito ay yung atis sa atin sa Pilipinas. Ngayon pag-uusapan po natin habang ako ay kumakain kung bakit nga po gustong-gusto ng mga dayuhan ng ating bansa. Ako po muna ay susubo. Kain po tayo. Ang sarap. Sa totoo lang, hindi po ako masyadong kumakain ng manok. Depende lang po sa pagkakaluto. At napakasarap ng pagkakaluto ng aking anak. Kaya umaga, tanghali, hapon, bago siya umalis, nagluto siya ng pangbuong maghapon. Baka hanggang bukas pa ito ng umaga kung hindi mauubos ngayong gabi. Kasi nga wala sila dito, mamaya pa yung balik nila. Ayun. Hindi pa sana ako kakain, kaya lang gusto kong lagyan ng kanin ang aking tiyan kasi gusto kong kumain niya nito. Pag kasi kumain ako ng walang laman ng tiyan, ay nangangasim yung aking sikmura kasi medyo mataas yung aking medyo acidic ako ng konti, kaya kailangan lagyan ko muna ng pagkain ng kanin ang aking tiyan bago ako kakain nito. Ayun po. Medyo mataas kasi yung uric acid nito. Sarap. Maanghang po siya ng kaunti. Ang sarap niya.
Medyo malamig-lamig na po dito. Kinuha ko po yung aking tubig na mainit-init. Kaya, ayan. Sarap talaga. Kung mapapansin nyo po, ginagamitan ko po ng straw ang pag-inom ko ng mainit-init na tubig kasi nga po, iniingatan ko pong masira yung aking mga pasta dito. Yung ngipin ko po kasi ay meron ditong pasta dito. Kapag po kasi siya ay nasasanggi ng tasa o ng baso, ay mabilis siyang natatanggal. Ang mahal ng bayad ko. Kaya medyo iniingatan ko na nga po. At tayo po, hindi pa man ako tapos kumain, ay isi-share ko na po sa inyo kung bakit nga po gustong-gusto ng mga dayuhan ang ating bansa. Kasi baka biglang dumating yung aking mag-ina, yung apo ko at yung anak ko, hindi ko na maiituloy itong aking vlog dahil may istorbo na po ako. Ayan po. Bakit nyo nga po ba gustong-gusto ng mga dayuhan ng ating bansa? Unang-una, ito po ay sa sarili ko pong obserbasyon. Bakit ang ating bansa ay gustong-gusto ng mga dayuhan? Unang-una po, mataba po ang lupa sa ating bansa. Kasi nga po sa ating bansa, kahit anong itanim natin, tumutubo yung lahat ng ating itinatanim. Dahil nga po, mataba ang lupa sa ating bansa. Ayan nga po. Pangalawa, bakit po gustong-gusto ng mga dayuhan ang ating bansa? Kasi nga po, kung lilibot tayo sa buong mundo, ang may pinakamagandang klima na bansa ay walang iba kundi ang ating bansang Pilipinas. Ayan nga po. Napakaganda ng klima, mataba ang lupa, kahit anong itanim mo ay pwedeng tumubo. Maganda ang klima, kahit mainit ang panahon, pwede kang mag-electric fan, pwede kang mag-aircon. At hindi umuulan ng yelo. Umuulan, okay lang po, kahit nagbabaha ng konti, yun naman ay nakakatulong sa mga halaman. Ayan nga po. Kaya naman din nagbabaha sa ating lugar ay dahil nga po sa mga maling proyekto na nagawa sa ating bayan, yung natakpan ang mga creek na lugar at nauubos yung mga puno sa ating bayan na siyang sumisip-sip sana ng mga tubig mula sa baha. Yan ay kagagawa ng tao, hindi iyan kagagawa ng kalikasan. Ayun po. Ano po yung pangatlo na bakit gustong-gusto ng mga dayuhan ang ating bansa? Pangatlo po, mas marami pong magagandang tanawin sa ating bansa na po pwedeng pagkakitaan ng mga taong nakatira sa ating bansa, ng ating bansa. Pwedeng kumita ang ating bansa sa pamamagitan ng mga turista dahil maraming magagandang lugar sa ating bayan. Isang halimbawa ko na po, ako nakapunta ng Pransya. Siguro po, yun po yung sa nakapunta ako dito sa Espanya, Portugal, Suiza, Italia. Ayan po.
doon po sa mga bansang napuntahan ko na yun, ang may pinakamagagandang tanawin na ako'y nakita ay ang bansang Pransya. At yun nga po ay dinudumog, pinupuntahan ng mga tao doon sa mula sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ayan po. Kung kaya ang Pransya ay hindi siya basta-basta babagsak na bansa dahil malaki ang kinikita niya sa mga turista dahil dinadayo siya maging ng mga hari, maging mga reyna, prinsipe, lahat ng mga matataas na tao sa iba't ibang mga dako ng mundo ay pumupunta ng Pransya dahil nga sa kagandahan ng bansang ito. Yun po yung na-observe ko po doon. At yan din ang katangian ng ating bansang Pilipinas. Kung iyan nga po ay mapupukusan, katulad nga po ng nangyayari ngayon na pinapaganda ng gusto yung dating napabayaan, ay magiging tourist spot po, dadayuhin ng maraming mga tao na manggagaling sa iba't ibang mga bansa ang ating bansa, at dahil doon lalaki ang income ng ating bansa. Kaya napakahalaga na mas magandang napapaganda talaga ang ating bayang Sinilangan. Ayan po. At ang pang-apat, bakit nga po ba gustong-gusto ng mga dayuhan ang ating bansa? Kasi nga po rin, ang ating bansa ay may mga masisipag na mga Pilipino. Kahit sa ang dako ng mundo makarating ang Pilipino, ay sikat ang mga Pilipino, kilala ang mga Pilipino sa kasipagan at katapatan sa kanilang trabaho. Kaya nga gustong-gusto tayo ng mga taga-ibang bansa na manilbihan sa kanila dahil tayong mga Pilipino ay magagaling, tapat, masisipag sa trabaho. Ayan po. At kapag sila ay namuhunan sa ating bayan, talagang kikita ang kanilang negosyo sa atin. Dahil nga po sa ating sipag at katapatan sa ating ginagawa. Yan po yung katangian na mayroon tayo. At ano pa po, bakit gustong-gusto ng mga dayuhan ng ating bansa? Dahil nga po sa magandang klima, matabang lupa ng ating bansa, ang ating mga halaman sa ating bayan ay mas masusustansya kung ihahambing sa ibang bansa. Ang mga halaman sa ating bansa ay mas kapaki-pakinabang, mas mabitamina na makukuha na ginagawang medisina, mga gamot, kung ihahambing sa ibang bansa na halos artificial ang ginagawang pagpapatubo sa halaman. Bakit nga po? Kasi ang ating bayan, ang ating bansa ay may matabang lupa, may magandang klima na kahit na nga po ano ang ating itanim, kahit anong halaman ang ating itanim sa ating bansa, siya po ay tutubo ng maganda. At sa klima naman, dahil maganda ang ating klima, mas maraming panahon sa atin ang umaaraw. So, kapag ang halaman at ang prutas ay nasisikatan ng araw at ito ay nahihinog sa tama, yung hindi siya pahihinugin ng pilit, yan po, at siya ay naaarawan, siya po ay mas mabitamina kaysa doon sa pinapahinog ng pilit. Kaya mas maraming kagamutan na halaman at kagamutan na prutas, gulay sa ating bansa kung ihahambing sa mga karatig bansa, kung kaya't ang ating bansa ay gustong-gusto ng mga dayuhan. At ang ating bansa rin ay mayroon ding katatagpuan din ng mga minahan. Ang ating bansa ay mayaman, kaya magpasalamat tayo sa Diyos na tayo ay pinagkalooban ng isang bansa na tunay na pinagpala ng ating Diyos, at ang kailangan lamang talaga ay ating iingatan, pahalagahan,
ang ating bansa, ang ating kagubatan, ang mga lupain sa ating bayan, ang mga taniman para sa ating sarili ding kapakinabangan at sa mga darating na henerasyon. Ayun po. At ang isa pa, bakit gustong-gusto ng mga dayuhan ang ating bansa? Alam naman natin na gustong-gusto ng mga dayuhan ang mga dalaga sa Pilipinas. Bakit? Kasi gustong-gusto nila ang morena. Gustong-gusto ng mga dayuhan ang kulay nating mga Pilipina. At ang isa pa, ang mga Pilipina ay kalimitan ay tapat, magmahal, matyaga, maasikaso sa mga asawa nila. Kaya, gustong-gusto ng mga dayuhan ang mga Pilipina. Ayan po. Ayan po yung mga katangian kung bakit gustong-gusto ng mga dayuhan ang ating bansa. Kung mayroon pa po akong hindi nabanggit na mga katangian ng ating bansa at ng mga Pilipino sa ating bansa, magagandang katangian, ay pakicomment na lang po sa baba ng aking video na ito para nalalaman din ng lahat kung ano pa yung magagandang katangian ng ating bayan, bakit tayo po ay gustong-gusto ng taga-ibang bansa ang ating bayan at kung bakit tayong mga Pilipino ay kanilang kinagigiliwan. Iyon lamang po at marami pong salamat. At muli, ito po ang inyong kapatid na sa inyo'y nagmamahal at nagsasabing, please subscribe my channel, Cristina 1122 Valencia at ang God First CVL. Mapapanood po ninyo, makikita po ninyo sa aking channel ang mga blessing ng ating Panginoon. Kung paano ako nakarating sa iba't ibang mga bansa, kung ano po yung ginagawa ko sa aking sarili upang mapanatili ng sabi nila ay lokyang daw po ako. Sila po yung may sabi noon kasi ako po ay hindi ninyo na itatanong ay 56 years old na. Yun po. At ang isa pa po, sila yung ibang tao rin po ang nagsasabi kung ano daw yung sekreto ko kung bakit napapanatili kong slim ang aking katawan ay mapapanood din po ninyo sa aking mga upload videos. Yun po, kung gusto po ninyong malaman kung yung aking mga pamamaraan, panoorin po ninyo yung aking mga upload videos mula sa umpisa hanggang sa mga oras na ito. Yun lamang po at itutuloy ko na po yung pagkain sa masarap na ulam na iniluto ng aking napakasipag at napakabait na anak na panganay. Lahat po ng anak ko naman ay masisipag at mababait. Kaya lang, dahil nga siya yung kapiling ko ngayon, siya yung nagluto nito, normal lang na babanggitin ko ay siya. Yan lamang po. At muli, narito ang inyong kapatid na nagsasabing magandang buhay po sa ating lahat. At ngayon po naman, tayo po ay magdi-dessert na. Atin na pong bibiakin ang ating atis. Dito sa Espanya ay seremoya. Atin munang hiwain kasi masyadong malaki. Ayan, ayan po oh. Yan. Yan po yung atis dito. Siguro hiwain pa natin ang isa. Baka hindi natin maubos. I-1/4 muna natin kasi masyadong malaki. Ayan. Kain po tayo. Yan po yung buto niya. Oh. Atis po talaga siya. Ang tamis. Pero siyempre mas masarap po yung atis natin.
Alam niyo po ba, nung nakarating ako dito sa Espanya, proud na proud ako na ako'y Pilipino. Na ako'y Pilipina. Alam niyo kung bakit? Kasi, tulad nga po nang na-share ko na sa mga sinundang video nito na hindi po ako ganun kagaling mag-English. Nung nakarating po ako dito, maging nung nakarating po ako ng Portugal, ng Suiza, nung sa Francia, ay hindi po magagaling mag-English yung mga tao dito, tsaka doon sa mga bansang pinuntahan ko. So, naging proud ako bilang ako Pilipino at sa mga kababayan nating Pilipino na magagaling mag-English. Kasi nga po, hindi naman natin sila pinipintasan, pero doon ko po nakita na hindi pala natin dapat ikahiya kung hindi tayo magaling sa English o hindi tayo marunong mag-English. Kasi dito nga, kahit po mga doktor, mga nurse o matataas pa ang profesyon mo o nasa gobyerno ka, ay hindi sila ganong kagagaling mag-English. Lately na lang nang dumami ang mga Pilipino dito, marami ang nagsipag-aral ng English na sinuportahan ng gobyerno kasi nga para mas okay ang pakikipagkomunikasyon sa mga kasambahay nila na mga Pilipina. Ayun po. At naging proud nga po ako sa sarili ko kasi nga tayo, kahit saan magdating, tayo mga Pilipino, kaya nating gawin kahit na hindi tayo ganong kagaling sa English, kahit hindi tayo tapos ng pinag-aralan, kaya nating humarap sa kahit na anong posisyon ng isang tao, ay kaya nating pakiharapan, pakisamahan. Ayun nga po. Dahil nga po, yung mga employer po dito talagang bilib na bilib sa mga Pilipina. Bakit ko po nasabi yan? Kasi nga po, sa mga na-interviewhan ko po, halimbawa po, dalawa kami sa isang, magiging dalawa kami, tapos ang kasama ko ay ibang lahi. O kaya, yung yung lahi na aalis, yung ibang lahi na aalis ay yung papalitan ko ay ibang lahi. Nauupiran ako ng higit na mataas na sweldo ng amo kaysa doon sa papalitan ko, kasi nga ang sabi nila mas mataas ang pagtingin nila sa ating mga Pilipino kasi nga tayo ay magaling magtrabaho at loyal sa ating trabaho. Napapagkatiwalaan po tayo. Kaya yun po ay isang bagay na nagkaroon ako ng proud as a Pilipina, as a Pilipino, at naging proud din ako sa ating mga kababayan na magagaling din mag-English. Pero kahit hindi, sabi ko nga po, kahit hindi po tayo magaling mag-English, wag po nating ikakahiya yun. Dahil hindi naman po yun ang batayan upang tayo ay umasinso sa buhay o kaya hindi tayo makipagkomunikasyon. Dahil kahit nga po ay hindi tayo magaling sa English, nang dumating nga po ako dito, yung mga katulad po nito, yung aming mga employer, hindi marunong mag-English. Pero nagkakaintindihan po kami kasi kung hindi tayo marunong mag-English at hindi rin tayo marunong mag-Espanyol, kasi yung pumirma sa aking anak ay hindi ako ganun kagaling nga mag-English. So, naiidaan natin sa mustra-mustra lamang. Pero dumating nga po ang panahon na kahit papano nakaintindi na tayo, kahit hindi pa tayo magaling magsalita. Pero mas marami tayong naiintindihan ngayon na English at Spanish. Kahit papano nakaka-English tayo at nakaka-Spanish din. Kaya salamat sa Diyos. Salamat din sa mga karanasan ko. Salamat na nakarating ako dito dahil lalong nagkaroon ako ng believe sa aking sarili bilang Pilipino. Kaya sa ating lahat na mga Pilipino, saan dako man ng mundo tayo naroon, saludo po ako sa ating lahat. Sabi nga doon sa isang, ano ba yung kanta? Kahit saang mundo, taas noo ang Pilipino. Wag lang po, basta maganda ang ating ginagawa, taas noo tayo. Wag lang tayong gagawa ng masama. Magandang buhay po sa ating lahat. Narito po ang inyong kapatid na muli ay nagpapaalam na muli sa inyong lahat at nagsasabing
mamuhay tayong mapayapa, masaya at matagumpay. At nawa ay kamtin natin ang lahat ng ating mga minimithi sa buhay nang walang tayong sinasagasaang kapwa tao. Bye-bye! God bless us all!